nakikiusap na rin po ang Department of Energy pati na sa mga bahay dyan, mga nanonood ngayon ng mga may generator, kung pwede raw, gamitin nyo na lang yung generator ninyo para makaawas kayo doon sa paggamit ng supply na kuryente na supply na inaasang lalo pang ninipis pag pumasok na ang talagang panahon ng tag-init. Yan ang tinutukan ng Julio Segovia. Hindi na lang malalaking kumpanya at industriya ang hinihikayat ng Department of Energy na sumali sa Interruptible Load Program o ILP. Pati mga maliliit na consumer, lalo na yung mga may kaya naman, pinakiusapan ding lumahok. Imbes kumuha ng kuryente sa Meralco ngayong tag-init, bakit daw hindi na lang kusang gamitin ang sariling generator sa bahay? Pero hindi gaya ng mga malalaking establishmento, wala silang makukuhang insentibo. Pwede naman on their own, gawin nila yon parang tulong na rin. Ang tinitingnan natin dito yung malakihan na mga generators. Ang kaso, mas mahal ang kuryenteng mula sa generator. Ayon sa Energy Department, para makalikha ng 1 kilowatt-hour sa generator, kailangan ng 0.34 liters ng diesel. Sa kasalukuyang presyo ng diesel, papatakyan ng mahigit 10 piso kada kilowatt-hour. Ang kuryenteng nakukuha sa Meralco, nasa 9 pesos per kilowatt-hour sa ngayon. Walang problema sa Luzon grid ngayong araw. Sobra-sobra ang reserba. Nakatulong ang makulimlim na panahon na sinamahan pa ng pabugso-bugsong buhos ng ulan sa Metro Manila. Kada 1 degrees Celsius na baba o taas sa temperatura, katumbas ng 100 megawatt na dagdag o bawas na konsumo sa kuryente. Ang kinakakaba ng DOE, ang magiging sitwasyon sa Luzon sa susunod na linggo dahil sisimula na ang pagkukumpuni sa Malampaya facility sa March 15. Mahigit 700 megawatts ang matatapya sa reserba dahil hindi siguradong makalilikha ng kuryente ang Ilihan Power Plant na umaasa sa natural gas. Hanggang 1,600 megawatts ang dapat na reserba sa grid para walang maranasang brownout. Parang nagdadrive ka ng sasakyan, kailangan may reserba kang gulong, may sapat kang gasolina. So parang ganun yung takbo ng ating kuryente. Sa layo ng inaabot ng mga linya, interconnected lahat ng generators, talagang kailangan balansehin mo yung sistema. May mga bagong planta naman daw na papasok sa grid ngayong buwan at sa kabuuan ng tag-init. Makakadagdag daw ito sa reserba. Pero sapat kaya ito para tugunan ang inaasahang kakapusan sa kuryente? Depende sa performance ng existing power plants, no? So again, ang ina-address natin dito yung dapat meron tayong tamang supply, mas sobra, no? Hindi lang tamang-tama. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.